ba to? Um, Nirecord ko lang to kasi parang gusto kong ma-practice yung public speaking, I think. And yeah, parang mag-isip habang nakikipag-usap, parang ganun. So yun lang yung pinapractice ko dito, and gusto ko lang din ma-develop na. And then may naisip akong idea na at least gawin kong title nitong video ay video para sa magiging reincarnation ko. Medyo weird siya, but no one cares. Sobrang busy ng mga tao para magkaroon pa ng pake sa mga gantong bagay. So well, ginagawa ko lang naman to para sa akin. Yeah, pero ipopost ko to sa YouTube para makita siya ng reincarnation ko. Wala talaga akong topic na, siguro pag may naisip ako, ano ba, ghost projects ng mga contractor, wala akong alam doon, pero may nakikita ako sa TikTok na mga parang clips na ayun nga, yung mga dahilan nila is bullshit. Like, yung isa doon ay yung hindi daw masyadong nakakaintindi ng Tagalog, pero nahuli siya ng joke, no? So, pero wala akong alam. Sinasabi ko lang yung nasa isip ko ngayon, which is ayun yung naiisip ko. So, what else? Okay. Sa career ko naman, sa software engineering track, medyo I would say nilalayo ako ng tadhana, or hindi ako nagpi-fit sa tingin ko, parang ganun. Kasi ngayon ay web developer ako, ngayon sa trabaho ko, pero more on drag and drop lang, like sa Shopify and sa GHL yung ngayon. So hindi talaga nahuhon yung programming skills and software engineering skills doon. Pero sa free time ko, nagde-develop naman ako, para hindi yun sapat eh. Kailangan meron at least akong guide, or although excuse lang yon na hindi ako makapagpatuloy kung walang magtuturo sa akin, parang ganun. And hindi ko na siya ino-overthink kasi nakaka-apekto lang siya sa current state ko, parang sa present me. Kasi pag halimbawa, in-overthink mo yung lagi mong dinadala yung parang nangyari sa'yo nung sa past mo, parang trauma, ganun.
So, yung trauma mong yun, pag dinala mo yun sa present, ibig sabihin, nabubuhay ka now sa past mo. Parang siya kasi yung kumokontrol sa present mo imbes na ikaw dapat sa present mo. Parang ganun. And yeah, isa pa is ay nga, sa past naman yun, hindi mo dapat siya dalhin, although hindi mo talaga maiwasan kung masyado siyang traumatic and maraming emotion yung lumabas sa'yo nung time na yun, parang ganun. And sa future din naman is nakaka-apekto rin sa present mo kasi tayo kasi tinatry nating i-predict lagi ang future. Well, sa akin madalas kong ginagawa yon kasi syempre nagpe-prepare tayo. Yung present natin is nagpe-prepare para pag dumating yung future na pinipredict natin is ayan si mama is hindi siya ready tayo, parang ganun. Wala, nagre-record lang ako. Oh, ano lang naman to eh, wala lang, parang practice ano lang, public speaking, ganun, and ideas. And ayun nga, sa future, a predictable future. Okay. So ayun nga, pinipredict natin yung future. So yung present natin is naapektuhan. Parang nagbabago yung desisyon natin dahil doon sa pinipredict natin. So may mga opportunities dahil doon, may mga opportunities tayong namimiss. Sample na lang. Last September 1 to 5 is nagpalawan kami. And then binook ko yon ano ba ngayon? Nung July pa. Meron na dyan. Nandiyan na, 3. Nung July pa. And wala pa akong trabaho noon. So parang hindi ko alam kung magkakapera ba ako noon sa araw na yon, sa September 1 to 5. Kung parang ano ba yun? May panggastos ba ako sa Palawan that time. So kasi nga pag in-overthink mo yung future na yon, yung September 1 to 5 nasa August ka pa lang, magbabago na agad yung decision mo nung August pa lang. Kasi parang sabihin mo sa sarili mo na wala akong trabaho ngayon, hindi dapat ako pumuntang Palawan kasi wala naman ako magiging panggastos doon, parang ganon. Ayun yung tinatry ko baguhin sa akin ngayon, na hindi dapat makaapekto ang past events sa'yo and yung future predictable events, kasi nga dahil sa present parang ganun. Medyo magulo na, naguguluhan din ako kung ano ba yung mga dapat. Syempre meron pa rin naman dapat na i-keep natin and meron pa rin naman dapat tayong i-anticipate or i-predict kasi nakakatulong yun para sa survival natin, di ba? So yun. And I think that's enough. 10 minutes na rin. So yeah. Next is mag-iisip na siguro ako ng topic, or kasi parang naman na lang ako nagkukwento dito sa magiging reincarnation ko. So ayun yung naging inspiration ng video na to. So bye.